At syempre mga bossing, naniniwala tayo na kahit mga luma or second hand yung ating mga materyales, kung nasa tamang kondisyon pa, maayos ang trabaho, very good ang kalalabasan yan. Yo, what's up mga bossing? Magandang hapon sa inyo. At syempre meron tayong ginagawa dito sa ating shop, isang Ertiga 2018 na tatong ating Ertiga mga bossing. Ang issue nito ay stock up ang compressor. Okay, so pakita namin sa inyo. Init. Yeah. Ay mga bossing. Umiikot na yung pinakang labas ng hub, pero yung pinakang gitna ay hindi na. Kaya naputol na yung pinakang bracket. Taas mo nga. Yun, no. Yan mga bossing. Okay, mga boss, kung bakit nagkaroon ng stock up ang ating compressor ay meron syempreng dahilan din. Ang unang dahilan, syempre malamang ay high pressure. Ang high pressure mga bossing ay nakukuha pag yung ating condenser ay masikip na or hindi na ganun kaganda mag-circulate ang refrigerant. Pangalawa, baka ang ating auxiliary fan ay hindi ganun kalakas. Kaya pinapull out natin ito para makita natin kung good pa ba yung loob, yung carbon brush sa commutator natin mga bossing. Tapos ang compressor mga bossing pag nag-stock up ay hindi rin pwedeng compressor lang ang papalitan. Okay? So ang kailangan ng ating compressor na bago, malinis ang buong system, hanggat maaari nga magpalit ng panibagong condenser. Pero syempre, medyo mas dagdag gastos, pero yun yung tama mga boss. Pre, paabot nga yung condenser. Ito lang. Yaw. Ito yung ating condenser mga bossing. Lagay lang natin dyan. Yan. So ang kailangan dapat dito pag nagpalit ng compressor ay palitan din tong condenser. Ngayon, halimbawa na mga nagtitipid, no? Pwede namang i-flashing pero siguraduhin tama ang pagkaka-flashing. Kasi napakaliliit ng butas niya mga bossing. Napakita na natin sa ibang video natin yan na hindi basta-basta ang butas yan na napakaliit. Kaya kung halimbawang hindi maganda ang pagkaka-flashing, lalo na kung stock up ang compressor at kung black oil pa, ay hindi siya malilinis ng maganda. Okay, kaya dapat yan pinapalitan. Pero kagaya sinasabi ko, gastos, kaya hanggat maaari, kung kayang linisin ng mas maayos, yun muna ang gagawin natin dito sa ating Ertiga. At syempre mga bossing, tatanggalin din ng ating expansion valve. Papalitan natin yan at ipa-flashing natin yung system at evaporator. Kaya pinupull out na natin tong ating sealing. Ito pa nakakainis dito sa ating mga modelo eh. Bakit kailangan pang tanggalin yung sealing? Para lang matanggal yung evaporator. Pero syempre, design nila yan. Hindi kamukha nung isang ating unang mga Avanza mga boss. Kung nakakita nyo yung unang Avanza, nasa ilabas lang yung ating evaporator. So madali lang siya. Pero itong ating latest din ng Avanza mga bossing yung latest na Avanza, tanggal din ng ceiling yan. Ito, tanggal din ng ceiling. So ang iniingatan kasi natin dyan, syempre malalamog yung ating ceiling. Yung kababaklas kabit ng clip, syempre nagkakaroon ng problema yan. Wala naman tayong magagawa kung hindi tanggalin yan dahil nga kailangan natin siya linisin, kailangan i-flashing. Okay, so yan ang gagawin natin dito sa ating Ertiga. At meron tayong isang Ford Ranger yata ito mga bossing sa ating labas. Ang naging issue naman nito ay hindi gumana yung compressor. So hindi gumana yung compressor dahil may problema at may busted siyang relay mga bossing, no? Hindi ko lang alam kung may kuha tayong video dyan. Pero yan ang issue ng ating Ford Ranger. Hindi gumagana ang compressor kaya walang lamig. Yun ay dahil electrical naman ang problema. Okay? So yung mga bossing, mamaya tingnan natin kung anong makukuha nating lamig dito sa ating Ertiga dahil hindi naman natin nakuhaan to ng lamig. Hindi rin natin nakuhaan ng reading. So hindi ko alam kung ano yung dating lamig niya. Okay? So yung pa natin, tinanggalan natin sa housing. Bubuksan na natin yan mamaya. So pakita namin sa inyo mga bossing mamaya kung anong reading meron tong ating Ertiga. Ito na yung ating auxiliary fan mga bossing o yung radiator pan natin. Kahit pa paano meron pa namang carbon, no? Meron pa rin namang commutator. So ang mangyayari lang dito, lilinisin lang natin dahil sobrang itim na nung commutator natin. So papalabasin lang natin yung tanso, no? O kaya hindi na muna natin papapalitan pero papamonitor natin sa may-ari yan dahil nga syempre pagka napudpud yung commutator kahit mahaba pa yung carbon, tumitigil din tong ating pan. Pero sa ngayon, maliban na lang kung papapalitan niya, pero medyo goods pa para sa akin dahil medyo mahaba pa rin naman at hindi pa naman sobrang sagad nung commutator. Ngayon lang naman,
Kaya natin ginagawa itong mga bossing dahil nga palit compressor tayo pagka po kasi hindi natin nakita na itong pan ay malapit na pala or pabigay na, sayang yung trabaho ang gagawin namin. Iniingatan natin yun dahil nga may warranty tayong binibigay sa ating trabaho. Syempre sa mga pyesa, kahit na sabihin natin sa may-ari na kasalanan ng pan, kaya bumigay ulit yung bagong compressor, medyo masakit po sa kalooban nyo, no? Kaya sa atin dito hanggat maaari, check upin na lahat para isang trabaho na lang kung ano yung makikita nating kailangan gawin at palitan. O yan, no? So medyo mahaba pa yan. Medyo goods pa para sa akin, no? Mga boss, ito yung ating condenser ng ating Ertiga. Na-i-flashing na natin to, tapos nagpalit tayo ng receiver dryer. Ito na yung bago nating dryer. Okay, so goods naman. Wala naman siyang leak. Meron akong 220 ata yan, PSI. Pagka may leak, magbabubbles yan mga bossing. Pero goods naman. Hindi na tayo magpapalit niyan dahil mukhang ayos pa naman to. Ang inaaral na lang natin kung bakit nag-stack up ang kanyang compressor, no? Kasi may mga dahilan niya mga boss eh. Pero nalinis na natin yung aux pan o yung radiator pan niya. Tingnan natin mamaya kung ano pa yung makikita natin sa kanyang ibang mga pyesa. Okay? Very good. Ito na yung bagong compressor natin mga bossing. Tinanggalan na rin natin ng langis yung ating bagong compressor dahil yan naman ang SOP natin sa ating mga bago. Mapa surplus, replacement, original, class A. So lahat yan pinapalitan namin ng panibagong langis. Bakit? Unang-una mga bossing, hindi namin alam kung anong langis yung meron dyan. Pangalawa, yung langis na ba na gagamitin nila or ginamit nila ay compatible dun sa aming refrigerant mga bossing, no? So may mga pagkakaiba po ang kada langis. Meron nga po dito sa isa, pakita natin sa inyo. Ito, kagaya nito, may nakalagay na dito sa ilalim na do not mix with other oil. Okay, so syempre hindi natin alam kung anong mga langis yung meron dyan. So kaya tinatanggal natin yung langis. So marami nating mga langis na ginagamit, depende kasi sa mga compressor natin, no? Kagaya nito, M Karate, meron ding RL100, meron po niyan 68. Syempre meron tayo nung iba rin nating langis. Kasi may mga nakalagay po kasi rito kung piston type ba or scroll type yung ating compressor, kung ilan ang lapot na ilalagay. Okay, so yan lang yun. Palit tayo ng oil para sigurado dahil mas kabisado natin yung ating mga ginagamit na langis kumpara doon sa langis na nakakabit niyan. At tingnan nyo naman kung ano yung itsura ng langis sa bago. So yan, hindi ko alam kung anong langis yan kaya pinapalitan natin ng bago yan. Okay? Mga bossing, naikabit na natin yung ating mga materials dito sa ating Ertiga. Siyempre yung condenser natin, goods na yan, compressor, at naglo-load na rin kami ng refrigerant mga bossing. Medyo hindi lang natin nakuhaan kahapon ng magandang camera yung ating ibang mga ginawa, pero all goods naman. Check naman nila ng actual yan. At eto ang reading mga bossing dahil nag-load na nga tayo ng refrigerant. Meron tayong low side na 25 PSI lang mga bossing, oh. 10, 20, wala pang 25. Ang high side natin ay 175. Ayan, 175. Okay, so wala pang araw. Mga mag-alas 8 pa lang, para mga 7:40 o 7:50. Pero yan na yun. Naka-prepare na tayo sa sikat ng araw at obserbahan natin ito hanggang mamaya. At meron na rin ako nilagay na thermometer dito sa ating loob. At meron naman siyang lamig ngayon mga boss na wala pang 10. Yung ating right side at dito sa ating center same lang din naman mga bossing. So tinitingnan natin yung apat na butas kung pantay na yung binubugang lamig or nilalabas na lamig. Kasi minsan kasi ito, sagad na natin yan. Number 2 hangin, tama naman, naka-circulate, AC. Ano pa ba? Likod, nakabukas naman yung likod. May hangin din. Kulang pa sa baon yun . Okay.
Yan, tingnan natin kung hanggang saan yung thermometer natin na yan bababa. Temperature mababa pa naman. Mga ilang minuto pa lang naman tayo nagkakarga ng refrigerant. Okay, so far ganun pa ang sistema. Dito sa center mga bossing ay bumaba na ng 10. Dito sa ating right side nasa 10. Okay, so bumaba ng konti. Mas malamig na konti itong nasa gitna. Siguro yan yung pinakang tinatamaan ng blower niya, yung pinakamalamig na parte ng ating evaporator. Pero tingnan natin kung magpapantay silang dalawa. Meron pa dong isang butas sa kabila, pero sukatan din natin mamaya. Okay, so obserbahan lang namin itong mga bossing. Hintayin lang natin yung sikat ng araw dahil wala pa. Malalaman natin kung ano yung high side tsaka low side natin mamaya. Eto na mga bossing, mas bumaba pa yung ating reading. At yung ating 175 na high side naging 160 na lang. Tapos ang ating low side ay nasa 20 na lang. Ay mga boss, tignan nyo kung gaano kaganda reading. So hindi naman siya papunta sa barado. Nag-automatic naman mga boss. Ayan. Yan. Naka-off. Gumana. Nag-automatic. At tingnan nyo naman kung ilan na ang nakuha natin. Magkano tuloy sasabihin ko. Ilan na reading na nakuha natin. Ay, nasa kabila. Tayo sa kabila mga boss. Yeah. Eto na, nag-automatic na siya. Naka-number 2 pa rin yan mga bossing. Dito sa kabila ay bumaba na siya ng 9 papuntang 8 degrees Celsius mga bossing. Okay? Sa kabila ay mas mababa talaga itong kabila. Mga nasa 7. So parang lamang ng konti yung lamig dito sa kabila, no? Pero bumababa pa mga boss. Nag-automatic kasi. Pupunta pa sa 6. Kasi 5. Okay, ganun din dito, bumababa din dito mga boss. Okay, ayun lang mga bossing. Ang nakita ko kung kasi may dahilan yung pagkasira ng compressor, no? Siguro ang nakita natin dito yung condenser dahil medyo masikip na. Doon nag-uumpisa kasi yan mga boss no? Kung persado ang compressor, lalong-lalo na syempre sa tanghali, kung anong oras to lumalabas ng tanghaling tapat, tapos nakapull yung hangin, nakapull lahat. So may mga pagkakataon na pagka masikip na ang condenser, doon yan nagkakaroon ng problema. Plus samahan mo pa nung ating pan na hindi ganun kaganda dahil nakita natin yung commutator sobrang itim na. So hindi maganda ang contact ng carbon doon sa commutator. Yung speed, hindi siya nagkakaroon ng mas malakas na speed para tanggalin yung heat ng ating condenser, para yung compressor ay wag mahirapan mga bossing. Kasi wala naman akong ibang ginawa maliban na lang doon sa pag-flushing ng buong system. Magandang setting ng valve, maayos na klase ng valve ang kinabit natin. Yun lang naman. Tapos nilinis natin yung auxiliary fan. So yun lang yung nakita ko na kinaganda kung bakit magkakaroon tayo ng ganyang gandang reading mga bossing, no? Pero syempre wala nga pang araw. Hindi ko alam kung sisikat yung araw natin dahil medyo makulimlim yung kalangitan. Pero gusto ko sana makitaan to ng actual, kung gaano kainit ang panahon at ano ba ang reading, para kung sakali malaman natin kung ano yung nangyayari sa kanya. Kasi syempre ngayon bagong linis, bago lahat, so may mga ganyan talagang reading na makukuha. Pero bihira din yun mga bossing dahil nga pag may issue talaga, hindi ka rin makakakuha ng ganong kagandang reading. Kahit na sabihin mo bago pa ang compressor mo, kung sablay yung system mo, pangit ang pagkakalinis mo, dyan pa lang sa reading makikita na natin kung may problema tayo sa trabaho, no? Pero so far so good naman dahil yung reading niya parang 20 nga lang ang low side, tapos wala pang 160 yung high side natin. So sa tanghali yon, kahit magkaroon ako ng 200 ang high side, magkaroon ng 35 ang low side, pasok pa rin yun mga bossing. Goods pa rin yun. Kaya dito pa lang sa ganitong klima, dapat makakuha na ako ng ganong kagandang reading, para pagdating ng tanghali, may pasahero na sa loob, hindi naman siya mahirapan at magkaroon pa rin ng magandang response ng lamig. Okay, ayun lang mga bossing. Yun lang naman ang ginawa natin dito sa ating Ertiga.
Ang mga pa-obserbahan natin sa kanila, syempre, yung mga fan, blower motor sa likod. Hindi naman natin sila pinalitan, kaya yun yung mga i-advise natin na ma-check up ng ating kliyente. Okay? Maraming salamat sa inyo mga bossing, at sila na ang pag-oobserbahin ko nito pagka may puno na ng pasahero at nainit ang panahon. Okay? Ingat lagi mga boss, at God bless sa ating lahat. Mga bossing, thank you.